pamakailan meron sinabi itong si Congressman Toby Chanco na sabi niya, kung ikaw yung involved dyan sa flood control, pinaparaphrase ko na, no? Gusto mo ma-impeach itong Vice President. Dahil daw ano siya, 1,000,000% sure na kung manalo yung Vice Presidente sa 2028, hindi raw ito maaareglo, no? And kaya ako naalala yun kasi nakita ko rin yung messaging ng mga DDS online na para bang ang portrayal sa kanya, talagang ano, no, kalaban ng korupsyon, no? Nung nakita ko yun, dahil ako matagal ako nanatili sa kuweba, naniwala agad ako. Ikaw po ba, Sen, no? Bilang isang matagal din nakatira sa kuweba at mukhang boses galing sa kuweba, naniniwala din po ba kayo? Ako kasi objective ako eh. Hindi ako biased. Hindi ako partisan. Kaya bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Ayun lang, problema lang kasi dahil ang hirap kasi maging anti-corruption, lalo na dito sa flood control na sinasabi ni Toby, dahil alam ko nagsimula kasi yung libo-libong flood control project nung panahon ng kanyang tatay eh. No? 13 to 14,000 flood control projects. At yung, tatay ni Sarah, hindi ni Toby. Oo, sa tatay magkamali ni Sarah. Kamali. Ang tawag doon slip. No? Slip. Okay. Kaya, ayun, ang tatay ni Sarah. Nangyari yun, no? Yung aming master plan na ginawa ni Secretary Babe Singson noon para wala namang ganun karaming flood control project. Isang na lang, master plan, tinapon sa basurahan. At pagkatapon, ayun, dumami yung flood control project, no? Against logic, di ba? Against common sense. Paano ka magkakaroon ng matinong flood control kung libo-libo ang yung flood control project? Kaya, bibigyan ko siya ng benefit of the doubt na ayaw naman niya talaga ng corruption sa flood control. Ayun lang, baka kailangan niya ipaliwanag bakit nagsimula sa kanyang tatay yung libo-libong flood control projects under DPWH Secretary Mark Villar. Teka, di ba si Mark Villar, ito yung tahimik lang? Tahimik lang yun eh, di ba? Tahimik lang, Committee on Silence, no? Hmm. Tapos itong nung panahon na yan, mayroon ding mga landmark corruption cases na sumulpot. Yung Parmali, alam mo ba yon? Yung Parmali? Ha? Oo nga pala. Oo. Alam mo yun? Yung grabing pang-aabuso sa panahon ng pandemya. Oo. May sumulpot din itong DepEd laptop overprice scandal, no? Na under their watch ng mga Duterte. Diyan din nangyari itong mga anomalya dito sa COVID pandemic, di ba? Binili natin yung Sinovac ng 3,000 pesos, binili ng Indonesia ng 600 pesos. Times 5. Times 5. Parehas naman yung vaccine. Pwera na lang kung ibinenta nila sa Indonesia ang laman tubig. No? Pero duda ako dahil medyo stricto ang Indonesian sa ganyan eh. No? So, ang dami pang ibang anomalya nangyari. Kaya, yun lang, siguro kung masasagot niya yan, ay pwede akong maniwala na talagang yung sinabi ni Toby Chanco na talagang napakalinis at napaka-anti-corruption niya ang si Sara Duterte. Hindi lamang 1,000,000%, baka 5,000,000%. Kung may papaliwanag niya, yung Parmali, yung Sinovac, yung DepEd, etc., no? At yung libo-libong flood control projects sa panahon ng kanyang tatay. Kung pwede akong magdagdag ng kakaunti lang, no, Sen Edward. Konti lang. Parang taliwas yata sa pagiging kalaban ng korupsyon yung attitude ng Vice Presidente. Kasi parang hindi siya big fan ng transparency. At pag tanongin mo kung paano ginastos ang pondo, ayaw sagutin. At kung sumagot man, pabalang. Hindi yata ganun ang attitude ng isang anti-corruption crusader. Na kunwari, tanungin ka pagdating sa confidential funds. Tanungin ka bakit nagmamahalan ang upa o renta sa di umano'y safe houses na hindi mo malaman kung nagrenta sa Forbes Park o doon kung saan tayo nakatira.
sa saan ba tayo? Corinthians? Mm. Halatang nagpapanggap nila walang maisip na village. Okay. Basta kung anong upscale village yan. 'Di ba? Unless doon nagrenta ng mga safe houses. Ang daming hindi maipaliwanag daw o ayaw ipaliwanag. 125 million spent in 11 days in confidential funds. Hindi po ito yung attitude ng isang taong gustong lumaban sa korupsyon. Ito po yung attitude ng isang taong mukhang meron tinatago. Hindi po ba? Tama. At saka yung narrative ng mga kasama niyang mga DDS ay bakit niyo tinutugis si Vice President Sara? Daang-daang milyon lang naman yung sinasabi niyong anomalya. Paano yung mga daan-daang bilyon na anomalya ng gobyernong ito? Yun ang sabi nila. Well, teka lang, no? Teka lang, no? Yung ang tawag diyan non sequitur. It doesn't follow. Kahit daang-daang milyon yan, anomalya pa rin yan. Yung daan-daang bilyon, laban kami dyan. Sana, kung merong katibayan, sila Sara, sana sila na ang nangunang nagsampa ng kaso. Oo nga. Dahil dun sa impeachment ng presidente na ang tinatawag ay culpability or command responsibility, isa kami doon sa 8 na bumoto na ito ay sufficient in form and substance. Kaya wag naman niya lahatin na yung mga nagsampa ng kaso sa Vice President ay dahil i-impeach yung Vice President para hindi sila makasuhan. Yan ang classic whataboutism ng mga tao. Pag sinasabi nila, tahimik kayo dito sa bilyon-bilyon o higit pa sa trillion-pisong flood control scandal. Pero nakatuto kayo sa Vice President. Ang sagot ko dyan, Sen, napakasimple. Google. Alamin nyo kung sino yung tahimik. Sigurado ako. Sigurado kami, hindi kami kasama doon. Saka i-google nyo, sino ba yung kasama sa trillion peso march? Oo. Sino ba yung nag-rally noong September 21, November 30, no, February 22? Sino ba yon? No? Sino ba yon? Kaya wag nilang malahit. Hindi ko kasi isa-second guess yung dahilan ng ibang kongresista na gustong i-impeach yung presidente. Kami, malinaw kami. Dahil kami yung nag-file ng impeachment sa kanya a year ago. At nag-file din kami uli this year. No, kaya pwede kong ipaliwanag yung dahilan bakit kami nag-file ng impeachment. Diba? Yung mga ibang mga senador, hindi ko nasagot yun. Yung sinasabi ni Toby Chanco na kaya gusto nilang i-impeach dahil hindi daw papaareglo sa kanila. Wala kaming pakialam doon. Gusto naming i-impeach yung presidente ay yung vice president dahil may ginawa siyang anomalya. Gusto naming i-impeach yung presidente, yung vice president, dahil ang tawag sa kanya ni Las Cañas, reyna ng tokhang. Diba? Gusto namin siyang i-impeach dahil marami siyang ginawang anomalya at hindi siya karapat-dapat na manatiling ikalawang pinakamataas na opisyales ng bansa, etc. etc. Kaya wag namang idamay lahat. Kami malinaw sa amin yung aming objective. Ngayon, yung mga ibang congressman, di itanong nyo sa kanila, ba't nila gustong i-impeach si Sara? Pero kami, nila Laila de Lima, nila Chel Jokno, nila Percy Danyas, sila Congressman Dada, etc. Malinaw sa amin. At hindi rin kami papaareglo. 10 million %. Mas mataas yun sa 1 million. Etong mga DDS, na biglang pinapalabas na anti-corruption sila, peke yung kanilang anti-corruption advocacy. Bakit kanyo? Pag sinabi nila na unahin, o kaya hindi, kasuhan lang yun sa flood control. Sina Romualdez. Yan ang tutukan. Ibig sabihin, yung corruption issue dun sa kanilang poon, kalilimutan. So, ibig sabihin, napaka-relative ng kanilang pagtingin sa issue ng corruption. Kung tinatamaan yung kanilang poon, wala naman yun. Pero pag hindi nila kakampi, grabe, yan ang magnanakaw. Paano kung pareho magnanakaw? Hindi po ba?
Di ba pwedeng dapat parehong panagutin? Kasi ako nanggigigil ako dahil bilyon-bilyong piso, lampas ng trilyong piso yung ninakaw sa atin itong mga kawatan na ito sa flood control. Pero hindi ko rin po masisikmura na yung pondo ng bayan na napunta sa confidential funds, kung nilostay dun po iyon at hindi o ayaw ipaliwanag. Hindi ko po masisikmura yun. Hindi ko po kayang kainin yung ganong naratibo.